Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatutok pa rin kayo sa Estasyong Puso, Isip at Katawan mo ang Bida 69.5 Self Radio. Ako po si DJ Just, ang inyong trusted na always on your side. At ako naman po si DJ Kevs, ready makinig, magpayo at magpatawa kung kinakailangan. Yes, abangan nyo yan sa segment natin mamaya. Abangan natin kung anong mga problemang yan. Di lang natin sila papakinggan, kundi bibigyan rin natin sila ng advice at kasagutan sa kanilang mga problema at katanungan dito sa Love and Body Hotline. Ayan, may first caller na ba tayo? Meron na. Meron na. Hello. Oh. Hello, Clyde. Hello, Clyde. Nasaan ka na ba, Clyde? Hi po DJ Jazz. Hi din po DJ Kebs. Ako po si Clyde. Medyo nahihiya ako pero may mga nagbabago kasi sa katawan ko ngayon eh. Tapos ewan ko po, nagkaka-crush na rin po ako sa kaklase ko. Normal lang po ba lahat ito? Alam mo, Clyde, salamat sa pagtawag mo. Yes, super normal lahat na nararamdaman mo. Lahat ng boys, dumadaan dyan. Actually, lahat ng tao, dumadaan sa ganyang phase. Sige, dahan-dahanin nating i-breakdown yan ha. Ang puberty kasi, sa mga lalaki, it usually starts between 9 to 10 years old, di ba? At may mga common changes na talagang mapapansin mo na. Opo. Tapos napapansin ko po na parang lumalaki yung katawan ko. Tapos may mga buhok na po na tumutuwas sa kilikili ko at saka sa sa baba. Yes, Clyde, growth spurt ang tawag dyan. Yan yung biglang paglaki ng height, diba? Kasama na rin dyan yung pagdami ng mga buhok sa private parts, sa mukha. Pag sa mukha, tawag dyan facial hair. At sa kilikili lalo na, super normal lang talaga yan. Tulad ng That's sa mga private parts. And dagdag pa dyan, mapapansin mo rin minsan yung pagbigat ng boses na dating mataas, pero unti-unting mas nagiging mababa. Nararanasan mo na ba yun? Opo. Pero minsan po bigla na lang ako pumipiyok. normal na normal yan, Clyde. Lahat ng boys dumaan na sa piyok stage. Alam mo, ako rin piyok na ako dati. Piyok? Ikaw ba? Tsaka po, tungkol din sa crush, normal lang po ba bigla akong parang kinikilig o naiilang pag nakikita ko siya? Oo naman, Clyde. Huwag kang mag-alala. Kasama yan sa hormonal changes. Habang tumataas ang testosterone sa katawan mo, nagbabago rin ang emotions, interest at attraction. Importante lang na tandaan mo na normal magkaroon ng crush, normal maging curious, normal ma-excite, o kaya maging mahiyain dahil lahat yan ay parte ng developing sexual self. Hindi lahat tungkol sa sex, kundi tungkol sa pagkilala sa katawan, feelings at identity mo habang nagmamature ka. Ang mahalaga rito, Clyde, ay alagaan mo pa rin yung sarili mo, physically and emotionally. Siguraduhin mong nakakakuha ka ng tamang tulog, hindi ka napupuyat kagaya namin, kumakain ng healthy, nag-exercise kahit light lang, at ang pinaka-importante, maging kind sa sarili mo. Dahil habang maging kind ka sa sarili mo habang dumadaan ka sa pagbabago. Tama yan, no? And remember, di ka nag-iisa. Lahat ng kabataan lalaki dumaan na dyan. Walang nakakahiya, walang weird, at walang mali sa nararamdaman mo. Ay, salamat po talaga. Akala ko kasi ako lang nakakaroon ng ganito. Tapos naiilang po kasi ako minsan. Pero ngayon, mas okay na pong tanggapin. Yes, Clyde. Hindi ka nag-iisa dyan. Proud kami sa'yo sa honesty mo. Good job, Good Clyde. job. At syempre, para sa listeners natin dyan, remember, isang munting paalala lang po na hindi lang boys ang mga nagbabago. Syempre, may girls din. Nagsisimula yung puberty nila ng medyo mas maaga. No? Diyan nagsisimulang lumaki yung chest area nila, mas nagiging rounded yung hips, at nag-i-start na po yung menstruation. At yung iba, may mood changes na silang nararanasan dahil yan sa hormones. Kaya kung may mga classmate yung girls na mas maaga nag-mature o mas mabilis nagbago yung katawan nila, huwag kayong mag-alala, normal din yan. Iba-iba lang talaga ang timing ng development ng bawat tao. And at the end of the day, parehong importante para sa boys at girls ang pag-aalaga sa sarili, pag-maintain ng healthy habit at pagrespeto sa mga changes ng katawan. Ang puberty ay natural, healthy at parte ng pagiging teenager. No? Napakaganda ng ating conversation with Clyde. Maraming salamat, Clyde, ha?
Oh, ayan, may next caller na naman tayo. Hello Sino ba po, to? hello. Hello? Hello, DJ Jazz, DJ Kevs. My name is Anna, 19 years old. So, may boyfriend po kasi ako and mag-1 year na kami. And minsan, pag nagde-date kami, syempre, may moments na nagiging intimate talaga kami. And sa totoo lang, nagugulat ako kasi parang may sariling reaction yung katawan ko. Bumibilis yung tibok ng puso ko, parang umiinit. Tapos minsan, parang hindi na ako makapag-isip ng malinaw. And yung concern ko po kasi is, natatakot talaga ako minsan kasi pag nagsimula na yung kilig at yung init, ang hirap ng pigilan, hindi ko na talaga makontrol. Normal po ba yun? And paano ko po ba malalaman kung safe pa kami sa ginagawa namin? Ako, Ana, thank you very much sa honesty mo. Ang nararamdaman mo ay very normal. Alam mo, may scientific term tayo dyan. Ano Yan yan? yung tinatawag nating sexual response cycle. Well, tama. Dahil alam mo Ana, may 4 na stages yan. At lahat ng tao nararanasan yan kapag may intimacy. Correct, Yung siya. una dyan, yung tinatawag na initial excitement. Yung parang biglang spike sa katawan mo, umiinit, bumibilis yung heartbeat, parang may kilig na dumarating agad. Sunod dyan yung plateau phase, yung second stage natin. Dito, mas lalong tumitindi at nararamdaman mo yung tipong mas mataas na sa kilig. Talaga. Mas nararamdaman mo yung closeness talaga eh. Parang ang hirap i-control yung sarili. Nandun ka na, palapit ka na sa urge. Then, yung next stage, yung third stage is tinatawag natin na orgasm phase. Ito yung pinakamaikli. And usually, ito yung, no, not usually, but ito talaga yung peak ng sensations. Pero huwag ka mag-alala ha, normal lang ito, natural to. Natural to na katawan ng tao. Pero hindi ibig sabihin na ready ka na emotionally or mentally ay dapat wala ng control. Ang mahalaga kasi dito ay may control pa rin. At sa huli, may tinatawag tayong resolution phase kung saan pagkatapos ng peak o orgasm phase na bumabalik na sa normal ang katawan natin. Humihinga ka ng malalim, mas relax, at ready ulit tayo sa iba pang activities. Yan yung typical na cycle na nararamdaman sa intimacy. Kaya Ana, normal ang nararamdaman mo ha. Ang importante, kahit automatic ang response ng katawan, ikaw pa rin ang may control, concept, boundaries, at communication ang pinaka-key sa safe intimacy. At syempre later sa ating segment, pag-uusapan din natin ang importance ng protection at safe sexual practices para sa lahat ng ating mga listeners. And thank you, Leah. Maraming salamat. Salamat po, DJ Jazz and DJ Kevs. Nalinawan na po ako sa mga nararamdaman Thank you ko. din, Leah. Uy, may tumatawag na naman sa atin. Ang daming tumatawag sa atin. natin. Grabe. Hello. Hello, sino to? Hello po. Hi DJs. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lara. 23, female, from Bulacan. Mag-1 year na po kami ng boyfriend. Kapag nagsasex po kami, bakbakan, todo na. Tubig lang ang pahinga. Kaso, after 1 round, minsan, pero madalang, 2 rounds, lantang gulay na ang nota niya. Pag nilabasan siya, yun na yun. Ako naman, gusto ko pa. Maarangkada pa ang kipay. Siya, ang tagal niya bago tigasan ulit. As in, kahit itry ko, ilang jakol pa, hindi na tumitigas agad. Hindi ko naman siya pinipilit, DJs. Pero minsan, bilang babae, syempre, nadi-disappoint lang ako. Kasi ako, di agad nasa-satisfy. DJs, help! Maribog lang ba talaga ako or may problem na kami? Dahil kaya hindi na siya nalilibugan sa katawang lupa ko. Lara girl, ang sagot ko dyan, oo. Normal na normal yan dahil hindi ka nag-iisa bilang may titirin. Danas ko yan kapag talik din. Dahil dyan, alam mo, normal talaga yan. At hindi ka nag-iisa. Danas talaga yan. Alam mo, kailangan nating himay-himayin to, DJ Kez. Grabe yung situation ng ating caller na yun na si Kirsten. Alam mo, kasi sa lalaki, may tinatawag tayo refractory period. Sa refractory period, after nilang labasan, hindi kasi agad sila makakapag-round 2 agad-agad. Kahit gusto pa nila, hindi talaga tatayo. Yes. Depende sa katawan yan, sa stress ng tao at sa energy na kaya nilang itagal. Sa babae kasi, mas mabilis bumalik yung libido nila. Kayang-kaya pang humataw kahit walang recovery time, tulad ng guys.
So, hindi ibig sabihin na kulang ka o hindi mo na siya na-turn on. Ibang pacing lang talaga sa katawan. Ang mapapayo namin sa'yo, no, kailangan nyo may daan yan sa masinsinang usapan kung paano kayo sasabay sa rhythm ng isa't isa. Maraming paraan, no, to keep the intimacy going kahit na nagpapahinga siya. Hi, salamat po DJs. Kala ko di niya na ako mahal. Ayan, walang anuman Lara. Good luck Lara. Pag-usapan yan or else, Nako. may iba dyan. At dito na po, nagtatapos ang Love and Body Hotline. Maraming salamat sa mga callers natin ngayon. Para sa mga gusto pang tumawag, mangyari lamang na i-dial ang numero 87000. Oh, parang familiar yung 87,000. Laging tandaan na ang pagbabago sa katawan ay normal at hindi dapat ikabahala. Ayan si Joselito Felipe Roberto Jr. Tigasin, aka Junjun. Lagi yan nag-aayos. Alam mo na, self-conscious, lumalaki na kasi. Kasama lagi mga tropa. Tapos kung ano-ano na yung mga ginagawa sa TikTok. Kaso, ayun nga, alam mo naman pag nagbibinata. Ayun, ang daming nagbabago sa katawan niya. At curious din siya sa mga bagay-bagay. Madami rin siyang gustong subukan. Ayun nga yung pinakamahirap eh. Di niya alam bakit niya ginagawa to. Ano ba to? Nag-aaral yung tao. Storbo. Uy pre, gusto mo mag-basketball? Ginagawa ka ba? Teka lang, parang familiar. Nakita niyo na to si Bogart sa school. Pero dito, tropa siya ni Junjun. Bukod sa curious si Junjun sa mga sexual na bagay, medyo naguguluhan na rin siya. Ramdam niya yung kaba kabadingan. Pero syempre, hindi niya pa naman sigurado. Kasi nga, ang daming nagbabago. Nagalit ka pa, pero aminin mo, ginusto mo naman. Kaya ikaw, kung tulad ka ni Junjun na kinakatok na rin ng puberty, huwag ka mag-alala. Relax lang, normal yan. Maging komportable ka sa mga karanasan na hindi naman talaga komportable sa umpisa. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pagbabago ng hormones ay nagsisimula sa pinakamaagang edad na 7 taong gulang. Kasama na rin ang mga pagbabago sa katawan gaya ng pagtubo ng balbas, ng bigote, buhok sa kilikili at sa ano mo na yun? Pagiging self-conscious na madalas magdulot ng mababang self-esteem sa mga teenager. Pagkakaroon ng mataas na libido o sexual drive kaya oo, normal lang ang pagsasarili or tinatawag na masturbation. Mapalalaki man o babae at hindi dapat ito kinakahiya. Bukod pa riyan, normal na normal ang magkaroon ng atraksyon sa ibang tao, kasalungat man ng kasarian o hindi. Dahil sa ating paglaki, nag-discover rin natin ang pagkatao natin, mga preferences, at syempre, gender identity. Di inakalang magkakasundo. Ikaw pala ang pahinga ko. Magandang hapon mga ka-Republika. Nagbabagang mga balita at istorya ngayong araw. Kaya huwag kalimutang sagutan ang tanong sa Wayground dahil babasahin natin yan maya-maya lamang. At live mula sa bahay ni Lia, ito ang Republika. Para sa ulo ng mga balita, mga ka-Republika, mahalaga na malaman din natin ang consequences ng ating mga sexual choices dahil umabot na sa 121 million cases ang mga unwanted pregnancy. Tinutukan yan ni Clyde Esteban, live mula sa Quezon Avenue. Clyde?
Chrissy, tama ka dyan. Ayon sa pag-aaral ng United Nations Population Fund noong 2022, 71 sa kada 1,000 babae ang nakakaranas na ng hindi inaasahang pagbubuntis. Maaari ito magdulot ng depresyon, anxiety, preterm birth, at higit sa lahat pagkakaroon ng hindi maayos sa plano para sa buhay ng mag-ina. Sa kabilang dako, nakilahok ang PUP nitoong December 1 sa World AIDS Day sa pamamagitan ng seminar para maiwasan ang sexually transmitted diseases. Ayon sa HASH, isang non-profit organization, tumaas sa 61 na kaso ng HIV ang naitala kada araw mula sa 57 na kaso noong Mayo ngayong taon. Dagdag aniya na wala pang lunas sa sakit na ito, ngunit maaaring sumailalim sa antiretroviral therapy ang mga taong may HIV upang malabanan ang sakit na ito. Chrissy, marami pang ibang uri na STD, nariyan ang gonorrhea na nagiging sanhi na infection sa ari, bunganga, lalamunan at mata. Nagdudulot rin ng pagkabaog at pagtaas ng tiyansa na magkaroon ng HIV. Ang chlamydia naman ay isang asymptomatic na pagdudulot ng pagkabaog, ectopic pregnancy, pamamaga ng itlog ng lalaki, at inflammatory diseases. Dagdag pa dyan, Chrissy, yung syphilis na may parehas na sintomas ng gonorrhea. Nagagamot ito kung maaagapan, ngunit maaari itong bumalik ng walang senyales. Panghuli, ang genital warts na bunga naman ng human papillomavirus o HPV na tinatarget ang moist tissue ng ari. Balik sa'yo, Chrissy. Clyde, sa paanong paraan maaari kang mahawa ng sexually transmitted diseases? Chrissy, mataas ang tsansa makakuha ng STD kung nakikipagtalik ka ng walang proteksyon. O kaya paggamit ng injection na ginagamit na ng iba. Posible rin maipasa ng ina sa sanggol ang STD sa pagbubuntis, panganganak o pagsususo. Kaya tugon ng DOH, hinihikayat po na magpa-test ng libre sa inyong pinakamalapit na health center. Maraming salamat, Clyde. Live mula sa Quezon City. Bunsod ng pagtaas ng mga kaso ng sexually transmitted diseases o STDs, paano kaya may iwasan ang patuloy na paglobo ng bilang nito? Live mula sa Polytechnic University of the Philippines, Mars Wendy, ano na? Magandang hapon mga ka-Republika. Ako nga po pala ang inyong paboritong Mars Wendy na magbibigay ng mga trivia sa likod ng mga trending na balita. Patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng condoms dito sa PUP. Ngunit bukod sa condoms, ano pa kayang mga proteksyon ang maaari nating gamitin? Karaniwang ginagamit ang condom bilang barrier method ng kalalakihan tuwing nakikipagtalik. Madalas itong gawa sa latex o plastic at tinatayang nasa 88% ang effectiveness upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. Bukod dito, ito ang pinakamabisang proteksyon laban sa sexually transmitted infections kabilang na ang HIV. May birth control pills din na iniinom araw-araw ang kababaihan upang pigilan ang ovulation. Mayroon itong dalawang uri. Una, ang combination pills na may estrogen at progestin, at ang progestin-only pills na para lamang sa mga hindi maaaring uminom ng may estrogen dahil sa kondisyong medical tulad ng hypertension. Ang bisa nito ay umaabot sa 91% hanggang 99% kapag tama ang paggamit. Kung hindi man, maaaring gawin ang withdrawal method o ang pag-alis ng ari ng lalaki bago mag-ejaculate. Ito ang pinakamadaling gawin at walang gastos. Ngunit, wala itong proteksyon laban sa STDs at tinatayang 80% lamang ang effectiveness nito. So, alin nga ba sa tatlo ang pinaka-epektibong gamitin? Mars Wendy, ano na? Makakasama natin ngayon si Doc Ausan para sagutin ang katanungan na yan. Doc Ausan, para sa inyo, alin sa tatlo ang pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang unwanted pregnancy? At bakit? Ang pinaka-effective doon ay yung birth control pills kasi dito napipigilan yung ovulation kaya hindi nabubuntis yung mga babae. Compared sa condom na yes, nakakatulong siya to prevent, pero mas effective kasi siya to prevent STDs o yung mga sexually transmitted diseases. Ganun po pala. So, dahil nabanggit nyo na din po yung condom, para naman po sa mga kalalakihan natin, maaari nyo po bang sabihin ang tamang paggamit ng condom? Oo naman, Wendy. Ang tamang paggamit ng condom ay nagsisimula sa pagpili ng tamang size.
Kailangan natin ito buksan ng dahan-dahan para maiwasan yung pagkasira. Isosot mo siya doon sa erected na are at mag-leave ka ng space para doon sa similya. Tandaan natin na ang condom ay single-use lang. Kaya kung gusto mo mag-round 2, gumamit ka ng panibagong condom. Ayan, so maraming salamat po Doc Ausan. At samantala, para malaman ninyo ang mga trivia sa likod ng mga trending na balita, marapat na mag-post o mag-comment ng #MarsWendy. Ano na? At muli, ako ang inyong paboritong Mars Wendy. At sagot ko kayo mga ka-Republika. Mga ka-Republika, mahalaga na malaman din natin ang mga advanced at long-term na paraan para maiwasan ang unwanted pregnancy. Tinutukan yan ni Lia Sumilang live mula sa bahay niya. Lia, bukod sa condoms at pills, ano-ano pa yung mga options ng ating mga ka-Republika? Lia? Intrauterine device, tubal ligation at vasectomy ang sagot dyan ni Dr. Avril Ausan na eksperto sa reproductive health. Ang tubal ligation ay isang surgical procedure para sa mga babae. Dito, tinatali o binablock yung fallopian tubes para hindi na magkaroon ng fertilization. Ito ay permanent, very effective at kadalasang pinipili ng mga babaeng siguradong ayaw nang magpabuntis. Sa mga lalaki naman, meron tayong tinatawag na vasectomy. Isa itong minor procedure kung saan pinuputol o sinasara yung vas deferens ng mga lalaki dahil ito yung daanan ng sperm. Isa ito sa pinaka-effective na male contraception kasi safe at mabilis ito. Kasi kahit ma-ejaculation, wala nang sperm na kasama kaya hindi na nagdudulot ng pagbubuntis. Bagamat permanent methods ang dalawang ito, ang intrauterine device naman ay isang reversible contraceptive. Ibig sabihin, maaari itong tanggalin kung sakaling mapagdesisyonan ng buksang muli ang sarili sa pagbubuntis. Ang IUD, maliit siya na device, nilalagay o pinapasok siya sa loob ng uterus. Meron itong copper at hormonal types. Tumatagal ito ng 5 hanggang 10 years. Isa din ito sa pinaka-effective na methods dahil hindi na kailangan isipin araw-araw tsaka nagbibigay ito ng long-term protection. At para sa mga magkasintahan na nagpaplano ng magkapamilya, payo ni Doc Ausan, para sa magkasintahan o mag-asawang nagpaplanong bumuo ng pamilya, pinaka-importante ang open communication at tamang kaalaman. Dapat na pag-uusapan nyo kung kailan kayo handang magkaanak, ilang anak yung gusto nyo, at alin yung pinakaakmang family planning method para sa kalusugan ninyong mag-asawa. Tandaan na huwag mahiya magkonsulta sa mga health professionals tulad ko dahil kami ang makakatulong pumili ng pinaka-safe at pinaka-effective na option para sa inyo. Mas maganda at mas handa ang pagbuo ng pamilya kapag pinagplanuhan ito ng maaga at magkasama. Payo naman ng Department of Health para sa ating mga ka-Republika, libre ang magpakonsulta ng mga family planning methods sa lahat ng mga pampublikong ospital. Kaya tandaan mga ka-Republika, maging informed, maging responsable, at huwag mahiyang kumonsulta. Iba't ibang methods ang available, pero piliin natin ang pinakamainam at pinakaligtas para sa ating katawan, para sa mas healthy, mas handa at mas planadong future. Lia Sumilang, nagbabalita para sa Republika. At iyan ang mga nagbabagang balitang nakalap namin para sa oras na ito. Ako po, si Chrissy Vargas, naghahatid ng makatotohanang balita para sa bayan, para sa nagkakaisang Republika. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Inakup, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay. Ito ay pribado, sensitibong usapan. Dapat seryosohin at di dapat pagtawanan. Ito
talino. Bawal yan, bawal yan. Ang dede ay pribado. Bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Isusumbong kita kay nanay at kay tatay. Pribadong parte ng katawan iniingatan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Ang puwet ay pribado. Bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Ang titi ay pribado. Bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Ang pepe ay pribado. Bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Isusumbong kita kay nanay at kay tatay. Pribadong parte ng katawan iniingatan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Ito ay pribado. Sensitibong parte ko. Bawal ipakita to. Bawal ipahawak to. Bawal galawin ito. Dapat merong respeto. Ito ay pribado, sensitibong usapan. Dapat seryosohin at di dapat pagtawanan. Ang ganda ng very knowledgeable and it's giving respect vibes talaga. Na para bang, hoy! Oh my God. At welcome muna natin sila, di ba, Justinity? Yes, all the bells, mga slapsoils, and welcome to Dr. Rivas! Ayan, pwede ba namin kayong marinig at mag-heart react dyan? Ayan. Tingnan muna natin kung may natutunan ba sila sa previous segment. Correct. Ano ba ang first question na sinagutan nila kanina? Bakit sinasabing safe, mabilis, at effective ang vasectomy? Ano pa ginagawa sa vasectomy? Sa vasectomy, tinatanggal yung vas deferens sa lalaki kung saan nandun nag-i-store ng semilya. Therefore, pag tinanggal yung vas deferens, wala ng semilya na nadadaan. Ganda ng pasagutan na yan. No? Ang next question is, anong pamamaraan ng ligtas na pakikipagtalik ang maaaring gawin na kung saan hindi na kailangan gumamit ng mga contraceptives o sumailalim sa operasyon? Top answer, pull out. Pull out. Bakit pull out? Bakit pull out? Kasi pag nag-pull out ka, maliit na yung chance na nakapasok sa loob yung sperm. Diba? Kasi? Nasa labas na yun. Nasa labas na pinuto. Oo, sa labas. Ay, napapatalon yung chair ko. Napapatalon na yung chair niya. Okay. Alam mo, ano ba yung last question na tinanong natin sa kanila? Ilan ang kaso ng HIV ang naitatala kada araw sa Pilipinas ayon sa HASH? Alam mo yung HASH? Ano yan? Yes, ang HASH is a non-profit organization. Tama. At And ano ba yung according to HASH, 61 yung naitatalang kaso every day na from 57 noong Mayo. Ayun, di ba ang taas? Sabi. Tapos may isa pa, additional info lang ha, na mula 2010, 555% ang itinaas ng kaso ng HIV na naitatala every day. And You know what? what? Ang ganda talaga nung mga responses. Ang mga kasagutan dyan sa mga katanungan na iyan. First of all, let's talk about that kasi marami nang nagsikalat na friends natin from LGBTQIA++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 + plus. Ilang ba plus yun? Oo, ang dami. Yes, because preserving identity realness. Pero totoo, we're talking gender identity and sexual orientation. Ayan, sabi. And reminder lang ha, mga Slapsoil, this is a safe space. Walang dog show na kasama, puro dog show na nakakatawa. Tama ka dyan. Relax lang tayo, kwentuhan, may tawanan. Siyempre, magbibigay tayo ng a little nugget of wisdom. Nugget of wisdom para may ambag naman tayo sa baklitang itong society. Di ba? Ganun. Yes, yes, yes! Okay, so first of all, gender identity. Kung sino ka and who you want to be. And right. And sexual orientation, kung kanino ka nahuhulog. Kung pareho silang magulo, welcome to the club! Ako identify as, stressed? Yes, grabe yun! And oriented towards
Jollibee! 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 Nag-rate ako ng Jollibee, right? Alam mo kasi, yan si Jollibee, bisexual kasi yan. Paano Alam mo nasabi ba kung bakit? Kasi, Jollibee. Jollibee. Ay! Bye. Pero seryoso, Pangit. gender identity can be man, woman, gender fluid, non-binary. Technically, kung anong totoo sa'yo. Yes. And if you're still figuring it out, hindi ka late, hindi ka kulang, life isn't a race. Pero minsan, drag race. Mancha. Ay, di mo alam. Hindi. Ano ba yun? Mancha. Alam mo lang, please. Ayan. At marami sa atin naku-question lang dahil bored ang universe. Pero ayun, blossom tayo into fabulous creatures. Pero enough about diva. Diba? Let's bring in Someone. someone who's currently navigating these feelings herself. Yes, fresh from the runway of confusion but still serving. Si Joey. Hinahatak mo. Tumayo ka na. Para tayo dito sa show natin. Pisikala naman masyado. I-greet mo muna ang ating audience. Hi po, I'm Chewy. Grabe yung high niya, no? Energetic yan. Oo. Pero parang, alam mo na, may dalang bigat si girl. Okay lang yan. Kasi nandito kami nila Justinity for you. Tama, safe space ito for you, Chumino. Tatandaan mo na walang wrong answer today. Okay. Walang mali sa feelings. And walang mali sa mga journey. Kaya kung ready ka na, pwede mo na i-share ang Yung story. Okay, so wait lang, kinakabahan pa ako eh. Huwag ka muna kaban. May, Breathe in, breathe out. may kabe, kasi first time I'm talking about this. Kanina I broke. Pero huwag kang kabahan. Oo. Kaya gaya ng sinabi namin kanina, safe space ang meron tayo dito, Chewy. Spill mo lang yan. So lately, I've been really confused about my identity. Kasi alam mo, may mga araw na feel ko sobrang comfortable ako sa pagkatao ko. Then parang may mga araw na, ano mo yun, may kaba. May kaba? Ano ka ba? Kabadingan. Hindi ako fit dun sa box na ina-assign ng mga tao sa akin eh. Parang minsan iniisip ko, babae ba ako? Or wala naman akong bayag. Pero parang in between, hindi ko talaga kilala yung sarili ko. Sobrang overwhelming niya. Ay, alam mo, na-feel ko din yan nung bata-bata ako. Halata. Ano na ba yung mga tinatanong sa'yo ng mga kaibigan mo? Alam mo, ayun, love ko yung friends ko Kung Pero, ako lang para may pera dun eh. Ako lang Oo. Pero minsan tinatanong nila ako na, alam mo, di pa akong kayang sagutin. Na, ano ka ba talaga? Girl, bi, queer, may level ka na. Ang aking kasagutan ay, wala po ate. Wala pang level. Wala pa. Nung una, okay lang. Pero, alam mo yun, paulit-ulit kasi para bang may homework ako. Parang mali pag wala akong sagot. Hindi siya nakakatuwa. Nako, yung pressure na cute sa simula, tapos naging yung exam na noted talaga yan. Na, you know, how do you feel about sa parang hiwalay na expectations sa'yo ng mga friends mo? Alam mo, parang feel ko okay lang pag ako lang. Mas naiintindihan ko yung sarili ko pag walang nagmamadali. Ganon. Ganun. Ganun Alam mo bakit? Personal space mo yan eh. Tama. Yung pag-discover mo sa identity, dapat walang timer, walang nag-tik-tik-tik, walang Wala gano'n. ganon. Kung confused ka ha, welcome to being human, te! Ano? Human ka pala. Sinabi mo yan? Sino director niyo? grabe. Baka ma-fake kami dyan. No? Sige. Kaya ka nandito kasi kailangan mo na ang guide. Yan ang mga gusto ko, may guidance. Tsaka, ayoko kasi mag-pretend na parang komportable ako kahit di naman talaga. Wow. Diba? Peer Hindi sila yung main character dito. Tama. Ikaw, Peer may- pressure is real talaga. But, kuripot tong identity mo. You get to choose when. Kung i-share mo man, di ba? And remember ha, hindi trabaho ng ibang tao na i-dictate yan kung kailan ka mag-out. Kasi nga, in, out, in or out. Sa dapat yun. Sinabi mo yan? Take your Sinabi time sa na. in or Hindi out. kasi, take your time talaga. Labels are there, pero tools lang yan. They're not results. Ang pag-out, pag mga kadiva, no, dapat may background music parang cinematic. Woo! Past lives yun. Aldo ka. Pero syempre ha, safety first. Walang identity reveal na delikado. Alam mo, napapaisip din ako minsan kung si Tito Boy ba ay ano ba talaga? Sabi niya, narinig-rinig ko lang to.
Gay daw siya! Ay, Pero, talaga ba? alam mo kung ano maganda? Yung fast talks niya! Tama ka dyan at hindi natin paglalaroan yan. Idodog show Show natin natin yan. Ayan, at since minamadali ka na ng mga friends mo, Kami naman ang magmamadali sa'yo! dito sa Fast Talk Time! Hindi to with Boy Abunda, kundi with Divas. Dog Show Divas Oh, kasi. isa pa. Hindi to, Fast Talk with Boy Abunda, kundi Fast Talk with Dog Show Divas! Ayan. Crush mo, boys or girl? Depende kung malamig. Grabe ha? Based on the weather. Ano? Clothes mo, femme or mas? Depende kung ano mas comfortable sa akin. Gender identity mo, feeling girl or feeling boy? Figuring out Anong favorite pronoun mo? He, she, or they? he or she or they. Alam mo kahit ano. Everyday. Ang parang nire-respect nila ako. First person you trusted about your identity. Yung best friend ko si Junjun. Si Eugene ay ba Kanina sa Devcom. Sa may Devcom. Si Junjun kasi ang gaan ng loob sa kanya eh. Okay, next question. Peer pressure, nakaka-stress or nakaka-laugh? Nakaka-stress diba? Parang awa nyo na. Tama na. Social media mo, helpful or Social media or helpful or toxic? Nabubulo na ako. Both, pero ano, yung info, kasi, pero may maritas kasi eh. So, Oh my God. First time mo na na-realize your identity, excited or scared? scared, pero syempre, papunta pa na tayo sa exciting na part. Excited part. Ayan. Ano naman sa family? Family reaction, supportive or? Confusing. Pero hindi naman hostile, so baby steps. Biggest misconception about gender identity, people ask you. Ano ka ba talaga? Na para bang may final exam naman sa pagsasagot ko nun. Oh, next question. Coming out. Now or later? Ay, bet ko yan. Later. Bakit later? Di pa now, di ba? Bet ko yung mga coming out eh. Red flag kapag may nagtatanong tungkol sa identity mo. Pag binabalit ako na, sagutin mo na lang to. Ayoko nga ni. Green flag from a friend. Kapag nagsasabi kung kailan ka ready, nandito lang ako. Your identity journey. Tears or cheers? Tears habang sumasyat. So, mixed drink. Support system, family or friends? Si Junjun talaga, so friends. Si friends talaga, si Jun. Loyal ka ha? Biggest lesson from confusion? Hindi masama ang hindi sigurado. Ay, tama. Advice na mabibigay mo sa mga dadabang isip sa identity nila? Gagi, wag. Slow down, di ka late sa buhay. Wait lang, medyo ako doon na para bang kanta na video. may Slow epic ka. down! Ay, Easy May just. entry siya. May epic talaga. Nag-talk show kami dito eh. Na, May entry lagi. wala na tayong oras. Lights on, lights off. Dim light. Yeah. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Kapag hindi ka pressured. Perfect. Last question mo, may last question. Last question. Sa isang sentence, identity mo para sa Dog Show Divas. Work in progress, pero proud work in progress. Yan. Thank you so much, Chewy. No? Palakpakan. Bye-bye. Sana nga mga divas, bagay tanda ito na hindi dapat minamadali ang ganitong bagay. Tama ka dyan. Kaya naman, hindi tayo magtatapos dito dahil for sure maraming natutunan ang ating mga viewers. Yan. May natutunan ba kayo? Dapat meron. Tama. Kasi wala naman kayong choice. Kailangan nyo makinig. Diretso mo lang yan. Ayan. Tapos na ang lahat. Ito na tayo. Malapit na tayo sa exit natin. Tandaan mga divas, ang identity hindi ang exam. Journey yan. Walang tama o mali sa pagiging ikaw. Basta't honest ka sa sarili mo. Stay fabulous, stay, Stay kind. Bye, Bye, mga mga divas. divas.